So this very morning, we will continue sa ating parable series. And you know what's very timely because tumapat sa ating series ay yung topic na ito na connected din sa pagiging tatay. Diba? So we'll be talking about the parable of the lost son. Okay? You know what? Sobrang ganda ng parable na ito. Bakit? Because gumamit ang Panginoon ng kwento, okay, ng isang tatay dito sa lupa para ihambing at gamitin na ilustrasyon kung gaano siya kabuting ama. Possible pala, okay, habang binabasa ko po itong parable na to, I saw here, posible pala na ang isang ama ay mai-display niya o maging replika siya at maging, alam mo yon, katulad siya ng, kumbaga parang ma-represent niya ng tama ang Diyos Ama dito sa lupa. Tama, pwede pala yon. Okay, pwede pala na ang isang tatay, though siya ay tao, ay mai-represent niya, okay, ang pag-ibig ng ama, ang pag-ibig ng ama ng Diyos Ama sa kanyang anak. Pwede pala yun. Tama ba? At kayang-kaya pala maglabas ng mundo natin, o kayang-kaya pala maglabas ng mga pamilya, ng tahanan, ng isang mabuting ama, na nakikita ang Diyos sa katauhan. Amen? Taas po kamay ng mga tatay na po dito. Can I see the hands ng mga fathers? Amen. Ayan, madami na. Alright? Pero taas ang kamay ng mga kabataan na single pa or young professionals that soon to be, later on, tama ba kayo ay magiging tatay? Alright? Tama. You know what? So ko lang po malaman nyo, sobrang, ayan, okay. So ko po malaman nyo na sobrang napaka-importante po ng rule, okay, o ng role na ginagampanan ng tatay. Tama? Okay? At hindi aksidente na ang Diyos, okay, when He presented Himself sa atin, para maintindihan natin siya, He presented Himself as a father. Tama? Why? Because father is very important. In fact, ang tibay at tatag ng isang pamilya ay, alam mo yon, nakasandal sa kabutihan o kasamaan ng isang ama. Tama? At again, ang parable na to ay nagpapakita na posible ang isang tao ay tamaan niya, okay, o siya ay maging representative ng Diyos dito sa lupa. Pwede po. Amen? Let's pray. Be with us, Lord. I pray na yung salita mo ay maging powerful, maging meaningful, maging fruitful, transformative, not just informative. At dalhin kami nito, Panginoon, sa pagkakaunawa kung paano ka naging ama sa amin at kami rin po, paano kami magiging ama, Lord God, sa aming pamilya, sa aming mga spiritual, Panginoon, na inaalagaan, dinidisipulo, at tulungan mo kami, Panginoon, na talagang mai-represent ka ng tama habang nandito kami sa lupa. We love you, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Luke 15:11-32, napakaganda po ng sinasabi po ng Bible. Dito, okay, sabi po, Jesus continued, kasi actually Luke 15 ay, parable po ito ng, ito ay tatlong parable na magkakasunod. Parable of the lost coin, tama ba? I think, yan ay pinreach, tama ba? Okay, ng aking napakagandang asawa. Ngayon, alam niyo na, isa lang naman yan, okay? Tama ba? Alright, and the next is the parable of the lost son, parable of the lost coin. Then, ito pangatlo. Okay? At hindi yan magkakahiwalay. Actually, magkakasama sila. So, ito na yung 11. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. Meron po ba dito dalawa yung anak? Tama ba? Yan. Okay. Mapalad ang dalawa ang kanyang anak. Okay? Kasi pag nakaka-stress yung isa, may pambalanse. Okay. Ang problema mo kung pareha silang nakaka-stress. Yun, delikado. Yan. Salamat. Tama? There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the state. Okay? Okay. Paano kung ang anak mo, buhay ka pa, hinihingi na yung mana mo? Anong gagawin mo? Tama ba? Okay. At ang problema mo, wala ka namang ipapamana. Okay. So, ang problema mo, hinihingi na yung mana sa'yo. Pangalawang problema mo, wala ka namang ipapamana. Tama? So, malupit itong anak na to. Pero alam mo, yung ama, ang sabi ng Bible, so he divided his property between them. So, hinati niya yung mana dun sa dalawang anak. 13, not long after that, the younger son got together all he had. Okay, syempre, pag nakuha mo na yung mana mo, ano pang gagawin mo sa poder ng tatay mo? Tama ba? Anong silbi na nakuha ko na yung mana ko, tapos nandito pa ako? Tama? So ngayon, ang gagawin ko na, magbubuk na ako ngayon ng tour all around the world. Tama?
So he set off for a distant country, and there he squandered his wealth in wild living. Oh, grabe. Ang sarap nung naging buhay nung anak. Bakit? Pagkakuha ng mana, okay, ang ginawa daw niya, inubos at nilustay niya ang yaman na nakuha niya sa wild living. Alam niyo na ibig sabihin ng wild living, walang boundaries, walang limitation. Kung anong gusto, kuha. Kung anong makita, bili. Tama ba? Lahat na yon. Okay? Whatever he wanted to do, he does. 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. After niyang malustay ang lahat ng meron siya, ang problema may dumating na matinding tagtuyot. Okay? At siya ay nag-umpisang mga ilangan. Yung tao, tama ba, na dating, alam mo yon, hindi pinoproblema, dampot lang ng dampot. Basta dumampot ka lang dyan, kahit na ano, huwag mo intindihin yung presyo. Ayos lang yan. Ano mang magustuhan mo. Kaya lang ngayon, tama ba, biglang all of a sudden, sabi ng Bible, he began to be in need. Wala na siya. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his field to feed figs. Okay? So nangyari sa kanya, hindi lang siya walang-wala. Okay? Yung dating employer, yung dating, alam mo yon, namimigay ng pera, ngayon walang-wala na, at dumating sa point na kailangan niya magtrabaho. Ang problema, wala siyang napasukan trabaho, kundi ang pag-aalaga lang ng baboy. Verse 16, pinakamalala pa, he longed to fill his stomach. Gano'ng kahirap ang naging kalalagayan. It was a complete turnaround. Kumbaga, marami tayong kwento na rags to riches. Ito, riches to rags. Pabaliktad. Di ba yung iba, pahirap, papuntang payaman. Ito naman, papayaman, papunta sa pahirap. Okay? He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Alam mo, ang hirap nung dumating ka na sa point, pati ultimo pagkain ng baboy, nakikipag-agawan ka na. But no one gave him anything. At wala, alam mo yun, ang hirap ng ultimo pagkain ng baboy, pinagdadamot pa sa'yo. Tama? Gano'ng kahirap ang nangyari sa batang ito. 17, when he came to his senses, he said, okay, na-realize niya, teka lang, ilang alipin ng tatay ko sa bahay namin, ang hindi pinoproblema ang pagkain nila. In fact, sobra-sobra ang kinakain nila. At ako nandito, namamatay ako sa gutom. 18, sabi niya, naku, babalik na ako. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, malayo pa lang daw siya, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Damitan niyo siya ng pinakamagandang damit. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf. Dalhin ang pinatabang guya. Okay? And kill it. Mag-ingat kayo sa mga pinapataba. Pinapatay pala yan. Okay? Tingnan mo ang katabi mo. Hindi naman. Okay? Di ba? Pinachabi lang naman. Okay, pero ala pa. Okay? Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. May celebration pala kapag yung nawawala ay nakahanap. Tama. 25, meanwhile, the older son was in the field. So wala yung kuya, nasa ano ba Tagalog ng field? Basta, nandun sa araruhan. Okay? Nasa field, yun na yun. Alam niyo na yan. Okay, nasa labas. When he came near the house, he heard music and dancing. Habang pauwi siya, narinig niya, uy, pambira, may concert. Okay, mukhang may celebration na. So he called one of the servants and asked him what was going on. Ano nangyayari? Bakit may celebration? Wala akong alam na may okasyon. Hindi ko pa birthday. Your brother has come. Naku, bumalik na yung kapatid mo. He replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Nung narinig yun ng kuya, 28, the older brother became angry. Naggalit yung kuya nyo and refused to go in.
ayaw na nga niya yung ngayon pumasok. So his father went out and pleaded with him, but he answered his father, "Look, all these years." Galit na galit yung kuya niyo, napakanta siya, "After all these years." Sino ba kumanta nun? Okay? Tama? O, yun. Okay. Pause ako, hindi ko abot eh. Okay? Sabi niya, teka lang, ang tagal-tagal kong, after ng matagal na panahon na nakasama kita, ginagawa ko lahat ng gusto mo, tinatrabaho ko lahat ng gusto mong ipatrabaho, I've been enslaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat. So I could celebrate with my friends. Di mo man lang ako binigyan kahit maliit na kambing para lang magkaroon kami ng papaitan, tsaka kilawing kambing, wala man lang ganon. But when the son of yours, pero itong anak mong talipandas, na winaldas ang kayamanan niya sa mga, alam mo yun, kalapating mababa ang lipad, umuwi, pinatay mo pa at pinakatay mo pa yung fattened calf for him. 31, sumagot yung tatay, "My son," the father said, "You are always with me." Anak, lagi mo kong kasama. Wala kang pinoproblema kahit na ano. Lahat ng meron ako ay sa'yo. So anong pinagpuputok ng butsi mo dyan? Nga mga ba, nagutom ka ba? Nakaranas ka ba ng kahirapan at kawalan? Sabi niya, mag-celebrate tayo. Bakit? Dapat nga matuwa ka, ang kapatid mong ito ay patay na pero muling nabuhay. Tama? Nawala siya pero siya ay nahanap. Gandang kwento. Amen? Palakpakan po natin ang salita ni Lord. Diba? Okay? So ngayon po, aralan natin mabuti yung kwentong ito, napakaganda. At makita natin papaano pinresent ng Diyos Ama ang kanyang sarili dito bilang mabuting ama. Pero alam mo, gusto ko malaman nyo, meron po tayong tatlong importanteng karakter na titingnan din dito. And do you know, di ba, ilan ang prodigal na sinabi sa kwentong ito? Isa, di ba, kaya kwento ito ng prodigal son eh, tama ba? But do you know, to be honest with you, tatlo po ang prodigal sa kwentong ito. At tuklasin natin, sino-sino ito. Number 1, the prodigal younger son. Yung prodigal mismo, yung bata, diba? Yung bata na buhay pa yung anak, yung tatay niya ay kinukuha na yung kanyang mana. Tama ba? Okay? So, ama, akin na yung mana ko. Alright? Technically, yung mana kinukuha kapag patay na ang kanyang ama. So kumaga parang sinasabi niya, hindi ko na kailangan antayin mamatay ka pa. Whether buhay ka o patay ka, wala akong pakialam. Basta ang importante lang, makuha ko na kung ano yung dapat para sa akin. Bigay mo na sa akin. Hindi naman na kita kailangan. Okay? Diba? Kung gusto mong mabuhay, kung kailan mo gustong mabuhay, mabuhay ka. Pero akin na yung mana ko. Deserve ko yan. Akin naman yan eh. So yan. Okay? At dito makakita po tayo ng 3 stages, 3 stages sa buhay ng batang prodigal na ito. Alright? Ano ba yung stages ng buhay ng isang prodigal son? Kung pinapangarap niyong maging prodigal, then ito yung 3 stages ng buhay na pwede mo maranasan. Are you excited? Okay? So share ko lang po sa inyo. Ano-ano yung stages ng buhay na pagdadaanan ng mga prodigal. Okay? Number 1 is independent life. Ganda. Okay, everyone longs to be independent. Ilan dito gusto na independent? Yung wala nagbabawal sa'yo. Gigising ka kung kailan mo gustong gumising. Maliligo ka kung kailan mo gusto. Kung ayaw mo, bahala ka. Tama ba? Maglalaba ka? Hindi, bahala ka. Tapon mo kung saan-saan yung pinagkainan mo, hugasan mo o hindi yung plato mo. Ayos lang, bahala ka. Tama ba? Liligpitin mo kung anong gusto mo liligpitin. At kung ayaw mo, malaya kang gawin. Kakainin mo kung anong ayaw, kakainin mo kung anong gusto mo at hindi mo kakainin kung ano ang hindi mo gusto. Tama ba? Sobrang independent ng buhay ng batang ito, okay? At hindi lang independent yung buhay niya. Ang malupit nito, independent ka, tapos pinamanahan ka pa ng malaki. So literally, you can do whatever you want. Ganda ng buhay. What a dream life. Ilan dito pangarap yung ganyan? Di ba? Wala magtataas ng kamay. Tama? Okay? Pero totoo lang, deep inside our thoughts, deep inside our hearts, somehow, at some point of our lives, pinangarap mo yun. Yung wala kang gagawin sa buhay mo, kundi mag-enjoy, manood, kumain, matulog, magbisyo, gawin kung ano ang tingin mong masaya at magpapasaya sa'yo. Regardless ng kung ano ang magiging consequence nun. Wala kang naisip na consequence. Tama ba? Ilan dito, di ba? Hindi mo naman naintindihan yung consequences ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo before. Basta ang gusto mo lang, maging masaya ka. Basta ang gusto mo lang, walang boundaries, walang limit. I can do whatever I want to do. I can have whatever I want to have. Tama? That's life. Yun ang buhay. Okay? Di ba?
Kaya ang dami, merong mga tao nagsasabi, in fact, may kausap ako, di ba, recently lang, nasabi niya, alam mo, kaya magulo ang buhay kasi nilagyan ng boundaries, nilagyan ng Diyos ng law. Kung tinanggal daw, bakit daw kasi kailangan maglagay pa ng Diyos ng boundary at law? Kaya ang pangit daw ng buhay kasi nilagyan tayo ng limitation. Sabi ko, maliho. Kasi hindi ho yung law ang nagpagulo ng buhay ng tao. In fact, yung law ang nagprotect at naglagay ng proteksyon. Kasi kung walang law na binigay ang Diyos, ang tagal na hindi tayo tumagal sa mundong ito. Ang tagal na hong gumuho na wasak. Di ba? I wanna tell you, independent life is a dangerous life. Sobrang delikado niya. I'm not talking about independent itself, di ba, na dapat naman, hindi naman tayo forever na aasa lang sa ibang tao. Okay, kasi baka mamaya, di ba, yun ang pagkakaintindi mo. Na hindi, habang buhay na lang akong walang gagawin kasi dapat dumepende lang ako sa magulang ko, di ba? Hindi yun ang sinasabi ko dito. Hindi yun sinasabi ko independent life. Ang independent life na sinasabi dito is yung bata, tama ba, ang gusto niya ay kung ano lang yung gusto niyang gawin. Okay, independent life here is about, alam mo yon, yung sobrang tindi ng independence mo to the point na nasa isip mo kahit ang Diyos hindi mo kailangan. Okay? Nasapat nang may pera ka at kapag may pera ka, tama ba, dapat walang limitasyon kung hanggang saan mo gagastusin, hanggang saan mo wawaldasin at kung ano yung bagay na gusto mong makuha. Ang pinakamalaking pagkakamali ng prodigal na ito ay hindi lang kinuha niya agad ang mana niya sa kanyang ama, kundi nagdesisyon siyang mamuhay ng hiwalay at malayo sa guidance, protection, leadership ng kanyang ama. Tama? Okay? Hindi naman nasira okay, yung buhay niya dahil humiwalay siya sa ama niya Hindi yung physical separation Pero yung mentality na hindi ko kailangan ng tatay ko. Hindi ko kailangan ng leader sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng may nagga-guide sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng may nagmamando sa akin at nagsasabi, bawal yan, hanggang dito ka lang, hindi mo pwedeng gawin yan. Sabi niya, hindi, ang pinakamagandang buhay ay kung ano yung buhay na gusto ko para sa sarili ko. That's life. Hello? Sounds familiar? Di ba? Para bang narinig mo na yan, tama ba, na sinasabi mo sa sarili mo? Di ba? His independent mentality led him to believe that he can live on his own. Di, okay lang yan. Kaya ko mabuhay ng sarili ko lang. That he can do things on his own. That he can do whatever he wants to do with his life and believing nothing bad will happen to him after doing that. Di, walang consequences. Basta ang goal natin sa buhay, dapat maging masaya lang tayo. Happy lang. Tama? Sabi nga sa katabi mo, happy lang. Okay? Ang goal ng maraming tao, sumaya lang Happy lang, okay? Tama. PowerPoint, please. Sin begins to enter your life when you begin to think that you can live outside God's will and God's boundaries. Okay? Kailan nag-uumpisang pumasok ang kasalanan sa buhay mo, sa buhay ng isang tao, kapag nag-umpisa ka ng paniwalaan, ng klase ng kaisipan, na kaya mong mabuhay ng maayos, kaya mong mabuhay ng matiwasay, at kaya mong mabuhay ng maganda kahit malayo ka at nasa labas ka ng kalooban ng Diyos. Diba? Yun ang thinking ng anak. Tama? He can live on his own, he can do things on his own, and walang consequences yan. Okay? The moment you begin to make a distance between you and God, alright, delikado ka na. Yung humakbang ka nga lang ng isang hakbang palabas sa kalooban ng Diyos, namimiligro ka na Yung ihakbang mo pa yung dalawang paa mo at lumayo ka pa literally. Tama? Yung hindi ka pa nga nawawala pero di ba on and off ka pa lang? Hello, ilan dito nararanasan yon? Yung alam mo, nandyan pa naman din si Lord pero ang dami mo nang namimiss na bagay na pinagagawa ni Lord sa'yo. Bigat-bigat na ng buhay mo Tama ba? Sobra-sobrang stress, sobra-sobrang anxiety, sobra-sobrang worries na ang dinadala nun sa'yo. How much more yung totally inalis mo ang Diyos? Tama ba? Sa direksyon na tinatahak mo. Imagine mo anong klase yan. A sinful state is a state where you depart and distance yourself from God. Okay? Kapag nilagyan, nilagyan mo na ng distansya. Okay, at sinabi mo, Lord hanggang dyan ka lang kasi ikaw lang lagi nagsasabi sa akin kung hanggang saan ako Ngayon, palit tayo, ako naman nagsasabi, Lord, hanggang dyan ka lang dito ako. Huwag kang susunod sa akin. Tama? Sabi ng Bible, yung prodigal, he went to a distant country. Okay?
Isang lugar kung saan alam niya, hindi siya maaabot ng tatay niya. Amen? Also, a sinful state is a state of constant discontent. Ang isang sinful na state, ang isang sinful na estado ay isang estado kung saan ikaw ay o nilalagay mo ang sarili mo sa isang buhay na walang kakontentuhan. Tama. Imagine mo itong anak na to, he has been living under the care, under the protection, under the provision, under the love, under the guidance of his father, pero hindi pa yun sapat sa kanya. Hindi sapat eh. Gusto ko talaga, sarili ko yung buhay ko. Tama. Hello? And you know what I found out? Diba, minsan, diba, meron tayong understanding na ang buhay natin magulo kasi wala ko niyan, wala ko niyan, wala ko nito, wala ko nito, wala ko niyan. Tama ba? At magiging masaya ang buhay ko kung magkakaroon ako niyan. Magiging masaya ang buhay ko kung mangyayari sa akin to. Take note, maayos ang buhay ng bata. Tama ba? At hindi gumulo ang buhay ng bata dahil nawalan siya. In fact, kailan gumulo, kailan nasira ang buhay ng batang ito nung nag-umpisa siyang magkaroon ng mga bagay na akala niya magpapasaya sa kanya. Akala niya bubuo sa kanya. Tama ba? Kung kailan nakuha ng bata yung mana niya, doon nasira yung buhay niya. So, hindi parating kahirapan ang dahilan bakit sumasama, pumapangit, gumugulo ang buhay ng tao. Itong batang ito, nung nakuha niya yung mana ng tatay niya, saka gumulo ang buhay niya. Nung wala siya noon, at nakadepende siya sa pag-ibig, sa guidance, sa leading ng tatay niya, ang ayos ng buhay niya. Ikaw sa baba ko dito? Tama. Nagiging masama ang buhay ng isang tao, hindi dahil kulang siya ng magagandang bagay, kundi dahil mali ang understanding niya about buhay. The prodigal son, in fact, had a life. Meron na siyang buhay, ang ganda-ganda ng buhay niya. Kaya lang, hindi niya na-appreciate yung buhay na meron siya kasi para sa kanya, hindi yun ang buhay. Hindi yan ang buhay eh. Kasi ang buhay para sa akin, dapat walang boundaries. Ang buhay para sa akin ay dapat, kung ano yung tingin kong deserve ko, dapat binibigay na sa akin. Hindi ko kailangan mag-antay pa kung kailan. Diba? Ang buhay ay kung kailan mo gusto, dapat ibigay sa'yo. Kung kailan ka nag-pray, dapat at the moment, sagutin ka ni Lord. Kung kailan mo kailangan, dapat, Lord, kailangan ko nito, kailangan ko nito, kailangan ko nito. Ngayon na, bigay mo sa akin yan. That's life. Hello, sounds familiar? Parang tahimik kayong lahat. Yun ang understanding ng prodigal sa buhay eh. But I wanna tell you, okay, pinapakita ng parable na to, that life is not about having more. Life is not about having more. Life actually is about being grateful to what you have right now and to where you are right now. Diba? Hindi na-appreciate ng bata, may tatay ka. Tama ba? Kaya hindi na-appreciate ng bata, may pamilya ka. Hindi na-appreciate ng bata, tama ba, na maayos ka nabubuhay sa poder ng tatay mo. Sabi niya, hindi, kulang pa, akin na yung mana ko. Hindi sasaya ang buhay ko kahit meron akong ikaw. Hanggat hindi mo binibigay sa akin yung mana ko. Okay? Di ba? Yung buhay na lagi na lang naghahanap. Yung buhay na feeling niya, lagi na lang may kulang sa kanya. Hello, andiyan pa ba kayo? Tama ba? Ang pagiging prodigal ay resulta ng pagpapahalaga sa maling bagay. Okay, mas pinahalagahan niya yung mana niya kaysa dun sa tatay niya. Kasi pa ba ako dito? Tama ba? Ang pagiging prodigal ay ang pagtataas ng bagay na hindi mo naman dapat tinataas at pagbababa ng bagay na dapat mong tinataas. Okay? Yung tatay niya ang dapat niyang tinataas pero binaba niya. Yung mana niya ang dapat na binababa niya, pero yun ang tinaas niya. Yun ang hinabol niya. Alright? Are you there? Sorry po, hindi ko na po nalagay lahat sa PowerPoint. Amen? Prodigals are people with wrong priorities, wrong values, wrong desires. Okay. Kailan ka nagiging prodigal? Kailan ka magiging prodigal? Kapag ang puso mo ay napuno ng wrong priorities. Ama, pag ang puso mo napuno ng wrong values. Pag ang puso mo napuno ng wrong desires. Hello? Diyan pa ba kayo? Amen? Ay, nakakasunod pa ba sa pinag-uusapan natin? Tama? Ano number one stage ng prodigal? Independent life. Tama? Kapag ganun na yung thinking mo, papunta ka ng independence. Di ko kayo kailangan lahat. Basta meron lang ako nito, sapat na buhay ko. Amen? Delikado ka na dyan. Number two, na stage sa buhay ng isang prodigal is empty life. Bakit ko nasabing dangerous ang independent life?
Because independence and separation to God will only lead you to an empty life. Walang ibang pagdadalhan at walang ibang independent life will only lead to one road, and that is an empty road. Dead end. Empty life. Ama, akala nung bata, nung nakuha niya yung mana niya sa tatay niya, okay na, may mana na ako, hindi ko na kayo kailangan. Lord, okay na ako, nakuha ko na yung gusto ko, hindi na kita kailangan. Amen? Hello? Lord, okay na ako, nakuha ko na yung pabor mo, hindi na kita kailangan. Tama ba? Tandaan nating mabuti na yung bagay na nakukuha mo, nauubos. Tama ba? Pero yung Diyos, tama ba, ay hindi nauubusan. Amen. Minsan pinagpapalit natin ang Lord doon sa bagay na binibigay niya sa'yo kaysa sa Kanya na nagbibigay sa'yo at walang sawang magbibigay sa'yo. Amen? Yung inakala ng prodigal son na buhay na malaya, yung buhay na masaya, yung buhay na punong-puno ay nauwi sa buhay na walang-wala at ubos na ubos. Empty. Tanong, masama ba maging masaya? Okay? Ilan dito gusto maging masaya? Yung iba parang ayaw na nila maging masaya. Hindi, ayoko na maging masaya. Okay, baka maging prodigal pa ako. Tama ba? Okay, natanong, masama ba maging masaya? Of course not. Diba, mali ba magpakasaya? Of course not. Hindi. Alright? In fact, di ba? Kagustuhan nga ni Lord na maging masaya ang buhay natin. But I wanna tell you, okay, di ba, hindi masama maging masaya at hindi mali ang magpakasaya. Pero gusto ko malaman mo, ang buhay ay hindi lang tungkol sa kasiyahan. Okay? Hindi masama maging masaya. Pero wag mo namang isipin, di ba, na mula araw ng kapanganakan mo ay hanggang araw ng kamatayan mo, dapat puro kasiyahan lang ang nangyayari sa'yo. Tama? Ang problema ng prodigal son, gusto niya umikot lang ang buhay niya sa kasiyahan. Tama ba? Alam mo, hindi naman masama maging masaya, pero may mga tao, totoo lang, ang thinking nila, ang buhay ay dapat araw-araw masaya lang. Tama ba? Araw-araw happy lang, araw-araw, tama ba? Masaya lang, dapat walang problema, dapat walang pangangailangan, dapat di nagkakasakit. Di ba? Araw-araw kasiyahan, araw-araw walwalan, araw-araw tawanan, araw-araw kulitan, araw-araw, di ba? Yun bakit kasi kailangan umiiyak pa ako? Bakit kasi kailangan na problema ako? Bakit kailangan nasasaktan ako? Bakit kasi kailangan may suffering pa ang mundo? May kausap ako ngayon, totoo lang. Di ba sabi niya, talagang may Diyos, bakit may suffering? Bakit hindi dapat meron? Bakit dapat wala? Tama ba? Okay, kasi kung totoong may Diyos, dapat walang suffering. Sabi ko, teka lang, mali. Hindi Diyos ang nagdadala ng suffering sa mundo. Yung tao ang may kagagawan, desisyon niya yon. Bakit siya naghihirap? It's not God's work. Suffering is not God's work. Suffering is man's work. Produkto yan ng sarili niyang desisyon, kasalanan niya. Kailan ba nagkagulo-gulo yung buhay nung anak dahil ba gusto ng tatay? No, siya namili. Tama ba? Tao ang namimili ng buhay na nangyayari sa kanya. Hello? Ang hirap kapag one-sided lang ang view mo sa buhay, di kasi dapat masaya lang ang buhay. Tama ba? Kapag ang nakikita mo sa buhay, one-sided lang, magulo. Yung isa naman, kaya siya atheist, kausap ko, bakit? Puro suffering lang ang nakikita niya sa buhay. Walang Diyos, bakit? Puro paghihirap, dami nagugutom, dami nasasaktan. Teka lang. Tama ba? Huwag mo naman tanggalin ng Diyos just because nakakita ka ng suffering. Bakit? Ang daming tao din sumasagana. Ang daming tao din umaangat ang buhay. Ang daming tao din sumasaya. Ang daming tao din na nababago ang buhay. Huwag lang suffering ng mundo, tingnan mo. Tingnan mo din, di ba, ang provision ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Hindi pwedeng one-sided lang ang nakikita mo sa mundong ito. Di ba? Puro problema lang nangyayari sa buhay ko. Teka lang. Tama ba? Hindi naman. May problema ka, pero may maganda pa rin nangyayari sa buhay mo. Tama ba? Huwag one-sided. We need to view life as a whole. Dapat buo ang tingin mo sa buhay. Di ba? Yung prodigal na to, di ba? One-sided lang ang tingin niya sa buhay. Gusto niya ang buhay ay puro kasiyahan lang. Tama ba? Hello? Magkakamali ka sa buhay kapag one-sided lang parati ang nakikita mo. Hindi pwedeng one-sided lang ang gusto mo. Life is not about happiness. Dapat masaya ka, deserve mong sumaya, pero hindi pwedeng puro kasiyahan lang, puro tawa lang, puro magandang bagay lang ang mangyayari sa'yo. Hindi pwede. Life is not just about happiness. Life is about purpose. Kasi baliwala ang kasiyahan mo kung yung kasiyahan mo ay hindi naman papunta sa purpose ng Diyos sa buhay mo.
And in fact, di ba, kahit nga nagsasuffer ka ngayon at nasasaktan ka, pero yung hirap at sakit na nararanasan mo ngayon ay dinadala ka sa purpose ng Diyos para sa'yo. I wanna tell you, you have a great life. Tama ba? Kahit ang saya-saya ng buhay mo, kung yung buhay mo naman ay wala doon ang purpose ng Diyos, baliwala yung kasiyahan mo. Tama ba? Hindi ang kasiyahan ng tao o kalungkutan at kahirapan ng tao ang nagbibigay ng meaning sa buhay niya. Tama ba? Yung purpose. Diba? Ba't ka ba masaya ngayon? Kasi ginagawa ko kung anong gusto ni Lord. Yun ang purpose ko. Wow, ganda ng buhay. Tama ba? Ba't ka ba kasi nag-i-struggle ngayon? Nag-i-struggle ako, nahihirapan ako ngayon eh. Kasi alam mo, nilalabang ko at pinaglalaban ko, tinatrabaho ko ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Wow, grabe kapatid, ang ganda ng buhay mo kahit nahihirapan ka ngayon. Life is about purpose. Amen? Kahit meron ka ng lahat, pero wala dyan ang purpose mo, baliwala yan. Pero kahit kulang at kapos ka ng lahat, pero di ba tinatamaan mo yung purpose mo sa buhay mo, I wanna tell you, ang ganda niyan. Nababaliwala ang lahat ng nararanasan mo, kasiyahan o kalungkutan, tagumpay o kahirapan at pagkatalo, kung hindi ka naman dinadala niyan papunta sa purpose mo. Amen? The prodigal son, sabi ng Bible, squandered his life for his own self-gratification. Winaldas lang naman niya lahat eh. Yung meron siya to serve himself, to do what he wants, to do what he thinks would make him feel happy, to do what satisfy him. Okay, pero at the end of the day, nasatisfy ba siya? Hindi. At the end of the day, napuno pa siya? Hindi rin. Tama ba? Inubos niya lang lahat sa pansarili niya, pero hindi naubos lahat papunta sa purpose niya. You know what? I wanna tell you, baliwala naman na naubos ang lahat kung hindi yan naubos papunta sa purpose mo. Amen? Hello? I wanna tell you, listen to me carefully. I think may PowerPoint po ako. Everything that you have that you don't want to use for God's glory and God's purpose, you will lose. Amen? Kahit gaano karami yung bagay na meron ka, pero ayaw mo yung gamitin para sa glory at purpose ng Diyos sa buhay mo, eventually isang araw mawawala lahat yan sa'yo. Mauubos lang yan. Ang problema mo, naubos mo, pero hindi ka naman sumaya. Sumaya ka, pero may expiration. Sumaya ka, pero may limitation. At after mong sumaya, wala nang kasunod. Ang problema mo sa buhay na walang purpose, may limit yung saya. After nun, wala na. Amen. Ang maganda sa buhay na may purpose, balanse siya. Pasasayahin ka niya, magi-struggle ka, tama ba? Pero alam mo, ganda ng buhay mo. Bakit? May direksyon, may meaning, may kulay, may value yung buhay mo. Amen. An empty life is not a life that is short-handed, but a life without a purpose. Amen. Ang empty na buhay ay hindi yung empty na ang empty na buhay ay hindi yung buhay na kulang at kapos. Ang empty na buhay ay yung buhay na walang purpose. Amen. Hello? I wanna tell you, anumang bagay na meron ka ngayon na ayaw mong ipagamit kay Lord, you know what, sang araw, mauubos lang yan. Mauubos lang yan sa kamunduhan, mauubos lang yan sa bisyo mo, mauubos lang yan sa kawalangian, mauubos lang yan. Tama ba? Sa inaakala mong kasiyahan mo, pero eventually ang ending kalungkutan. Tama ba? Why don't you right now use what you have for God's glory? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlong stages of life ng prodigal, ugly life. Yung independent life ay dadaling ka sa empty life at yung empty life ay definitely mauuwi saan? Ugly life. Tama ba? Hindi ugly face. Tama ba? Okay. Hello? Walang kinalaman ng itsura ng tao sa pagganda. Tama ba? At pagsama ng buhay niya. Tama ba? Okay. 15 to 16, sabi ng Bible, ang ano nangyari doon sa bata, pambira. Okay. Dating mayaman, ngayon naghirap. Okay. Take note, hindi ang kawalan at pagkaubos ng kayamanan ng prodigal son ang dahilan bakit gumuho ang buhay niya. Hindi nagumpisang maging magulo at masama ang buhay ng prodigal nung naubos ang kayamanan niya. Kailan nagumpisang maging magulo ang buhay ng bata? Nung time na nag-decide siyang lumayo at humiwalay. Tama? Lumabas sa boundary ng kanyang ama. Doon. Nung time na nag-decide siyang lumabas doon sa limitation at boundary na hindi niya dapat labasan at lampasan. Tama?
Hindi yung pagkawala ng mga bagay na meron siya. Yung pagkawala ng guidance, pagkawala ng boundary. Tama ba? Ng buhay niya ang sumira sa kanya. Now, he can do whatever he wants. Tama? You know what? Totoo lang, hindi naman yung independence ng tao. Okay, ang nagpapaganda ng buhay niya. In fact, ang sumira nga, tingnan mo di ba nung kinreate ni Lord si Eva at Adan, di naman sila binigyan ni Lord ng 100% independence eh. Sabi ni Lord, you can eat any of the fruit, but naglalagay si Lord ng boundary. Pero wag lang ito. Kasi hindi pwedeng total independence, you can do whatever you want. Hindi pwede. Because naturally, ang tao, matigas ang ulo natin, sisirain natin ang buhay natin. Amen? Kung hindi ka lalagyan ng boundary ng Diyos, nako, tama ba? Hello, ilan dito, aamin ka, totoo lang, kung hindi ka pinigilan ng Diyos, wasak na buhay mo ngayon. Tama ba? Papunta ka lagi ng bangin eh. Lagi ang lahat ng ginagawa natin ay papunta lagi sa pagkasira natin. Ang sumisira ng buhay ng tao ay tao mismo. Siya mismo, decision niya, emosyon niya, pag-iisip niya, mga bagay na inaasam niya. Amen? Are we making sense here? Ilan po rito, di ba, nag-agree, tama po pinag-uusapan natin? Amen? Tama. Hindi gumugulo ang buhay ng tao dahil kinukulang, kinakapos, at nawawalan siya. Gumugulo at nasisira ang buhay ng tao every time nagde-desisyon siyang lumabas, lumayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Every time na pinipilit mong lumihis at umiba ng daan, dun nagkakaproblema. Tama? Kaya nga, one major reason bakit hindi tayo pwedeng lumayo at humiwalay sa Diyos because hindi naman natin nakikita ang lahat ng posibleng bagay na pwedeng mangyari in the future. Ang goal lang ng bata, kunin ang kayamanan niya at magpakasaya, magwalwal buong buhay niya. Hindi niya nakita na, ay, posible palang maubos yun. At hindi niya nakita, uy, posible pala na maka-encounter ako ng matinding famine. Anong gagawin ko? Inubos ko yung pera ko sa kawalangyaan. Pag nagkaroon ng tagtuyot, paano ko mabubuhay? Hindi niya nakita. Alam mo, totoo lang, tama ba? Sa independence na desire, na independent desire natin, sa independence na gusto natin, ang nakikita mo lang yung magandang part, hindi mo nakikita yung mga part na sisira doon sa plano mo. Hindi natin nakikita what lies ahead. Tama ba? Hindi natin makikita, uy, mangyayari pala to. Tama ba? O gagawin pala sa ito ng tao ito. Mag-i-stumble ka pala dito, madadapa ka pala sa ganito, mali pala ito. We don't know what lies ahead. Good news, God does. Amen? Di mo nakikita lahat. Good news, si Lord kita niya. Tama ba? Hello? Alam niya kung anong dadaanan mo, yung dadaanan mo. Lahat ng impacto, tiyanak, mangkukulam, tikbalang, tama ba? Kapre, at lahat. Tama ba? Duwende, lahat. Name it, pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Lahat ng mga bakulaw at mga timawa, nandyan lahat. Anak, huwag kang dumaan dyan. Parang awa mo na. Amen? Hello? May gusto pa ba ako dito? Diba? Hindi ka pwedeng lumayo kay Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka pwedeng lumayo kay Lord. Hindi mo alam lahat, kapatid. Amen. Don't try to act like you are all-knowing. Tama. Hello? Amen? Well, pwedeng may alam ka, pero hindi ibig sabihin nun lahat ng bagay alam mo na. Amen. Stop acting like you know everything. You don't know tomorrow. Amen. Diba? Diba sabi ko po last time nakaraan, naglibing po ako ng tatay ng isang pastor. Tama ba? At yung kinamatay ng tatay niya ay natulog lang. We don't know eh. Hindi mo alam. Wala siyang sakit. Wala siyang karamdaman. Nagpa-general check-up. Wala. Ang tanging sakit lang niya, uric lang. But lahat, puso, lahat maayos. Okay, yung asawa niya babae ang maraming maintenance. Lahat ng see the doctor. Pero itong lalaki wala, malakas na malakas. Pero Sabado ng gabi natulog siya, Sunday ng umaga di na siya gumising. We don't know eh. Nandiyan pa ba kayo? Hindi mo alam kung anong mangyayari eh. Amen? May gusto pa ba ako dito? Ang ginamit na illustration ng Panginoon para ikwento kung gaano kasama at kapangit ang buhay, ang naging buhay ng prodigal, ay naging worker daw siya in a piggery. Meron ba dito naging trabahador na kayo sa piggery? Poultry, tagalinis kayo ng koral ng baboy. Ako nagtrabaho po ako sa poultry pero manok. Ayan. Tagalinis ng manok. Okay?
Tama. Pero sa atin walang problema yon. But I wanna tell you, sa culture kasi ng Jewish, yung baboy itself is detestable. Sa Jewish sa mga Hudyo. Tama ba? Yung baboy itself ay isang, hindi sila humahawak, hindi sila kumakain. Kasi detestable yan eh. Kasuklam-suklam sa kanila yan. Tama ba? And imagine mo, gaano nakakahiya umabot ang buhay ng batang ito. Tama ba? Na hindi lang siya naging trabahador sa isang baboy na dati niyang kinandidirian, dumating pa siya sa point na ang kasalo niya sa pagkain, baboy. At nakikipag-agawan pa siya sa pagkain ng baboy. At walang nagbibigay sa kanya. Ultimo yung pagkain nung kinahihiya niya. Bumaba siya sa pinakamababa. Tapos yung mababa na yon, di ba, wala pang gustong magbigay sa kanya. What a shameful life. What a pitiful life. What an ugly life. Ganyang klase ang buhay na kahinatnan ng tao na pinipilit, tama ba, piliting mabuhay na wala ang Diyos. Amen? Babagsak ka sa pinakapangit na buhay na inaakala mong hindi mangyayari sa'yo. Alam mo kung anong pinakanakakahiyang buhay sa lahat? Hindi yung nalugi ka, hindi yung bumagsak ka, hindi yung naghirap ka. Pinakanakakahiyang buhay sa lahat, yung bumagsak ka, nag-fail ka at naghirap ka dahil pinipilit mong kayanin kahit wala ang Diyos. Amen? Hello? Living your life outside God's will and God's boundary will only lead you to a shameful life. Tama, ang pamumuhay ng malayo, tama ba, at nasa labas ng kalooban ng Diyos ay walang ibang pagdadalan sa iyo kundi nakakahiyang buhay. Amen? But I have a good news. Ilan dito good news? Naka-recover yung prodigal son. Tama ba? Amen? Tama ba? Paano naka-recover yung prodigal son? Sige po, the recovery. Okay? Paano naka-recover ang batang ito? Number 1 is, nagkaroon siya ng right realization. Sabi ng Bible, when he came to his senses, alam mo ba na ang daming tao, totoo lang, di ba, makakabangon kung mag-iisip lang sila ng mabuti. Yung prodigal son, sabi niya, when he came to his senses, tingnan mo ngayon katabi mo. Mukha pa ba siyang may sense? 6 sense. Okay. Kasi puro multo eh. Puro manananggal at aswang yung alam mo, nararamdaman ko parang may mga tayong kasama. Tama ba? Okay. May mga tao na puro, tama ba? Hindi, nung bata sabi, nagkaroon siya ng realization, teka lang, nagugutom ako, nakikipag-agawan ako sa pagkain ng baboy. Lahat ng alipin ng tatay ko, pambihira, hindi naman problema sa pagkain nila. Tapos kinakain ng tatay namin, pwedeng kinakain din ng servants nila. Sila naman problema, bakit ako nandito? Paano nangyari ito? Napakanta siya, biglang may backtrack. How could this happen to me? I made my mistakes. Ano kasunod nun? Life goes on. Tama? Nagkaroon siya ng tamang realization. Alam mo ang problema ng daming tao, mali na nangyayari sa kanila, mali pa realization nila. Kasalanan to ng tatay ko. Kasalanan to ng mga tao, niloko nila ako. Kasalanan mo, ba't ka nandyan? Tamang realization na magpapabangon sa iyo. Ikaw may kagagawan, ba't nagkaganyan ka? Lumayo ka kay Lord, lumabas ka sa boundary ng Diyos. Pinilit mong kayanin na wala ang Diyos. It's your fault. Amen? Right realization. Kung gusto mo makabangon, tumigil kang manisi ng iba, tumigil kang sisihin ng Diyos. Tama ba? Pangalawa, ano kailangan mong gawin? Right character. Humble yourself. Tama? Ang sabi ng bata, I will set out. Naku, na-realize ko, ganda ng buhay ko sa tatay ko noong time na nandun pa ako. Sinayang ko, di ko na-appreciate. Alam mo, minsan, kailangan talagang mawala sa atin ng mga bagay na magaganda na pinagkakaloob ng Diyos sa'yo bago mo siya ma-appreciate. Diba? Minsan, yung gratefulness, okay, ay saka mo lang maiintindihan kapag kinuha muna sa iyo ni Lord yung bagay na meron ka dati na hindi mo na-appreciate. Saka ka magiging grateful eh. Ganda pala ng buhay ko dati. Tama ba? Hello? Yung katawan mo dati, ganda pala ng katawan ko dati. Tama ba? Mas magandang, di ba? Ngayon, naku, okay. Di ba? Amen? Hello? Minsan kapag nawala na, saka mo ma-appreciate. Can I have a suggestion? Okay lang ba may suggestion ako? Sa mga nasa online, okay lang ba may suggestion? Appreciate mo na yung bagay na meron ka. Hindi mo kailangan mawalan para maging grateful. Ngayon pa lang, maging grateful ka na. Amen? Appreciate your family. Hindi sila perfecto. Appreciate your father. Appreciate your leader. Appreciate your coach. Amen?
Appreciate your pastor. Amen. Pogi lang po ako, pero nagkakamali din ako. Amen. Tama ba? Hello? Right character, sabi ng bata, babalik na ako sa tatay ko. And take note, sa pagbabalik niya, sabi niya, teka lang, babalik ako, pero I am no longer worthy to be your servant, to be your son. Hindi na pa ako karapat dapat maging anak mo, ituring mo na lang akong alipin. Yan ang tamang karakter pagbabalik. Hindi yung babalik ka tapos, babalik ako pero dapat ganito gawin niyo sa akin may red carpet Tama ba? Ang tunay na bumabalik, dapat ang daladalang karakter, humility. Amen? Yung realization niya, yung tamang realization niya ay nagdala sa kanya sa tamang karakter, pagpapakumbaba. Amen? Never na makakabalik ang isang tao kung hindi siya willing mag-humble down. Yung bata, paano nag-humble? Sabi niya, Ama, alam mo, ang ganda ng Jewish culture. Nakapag-set sila ng standard at kultura na alam nila, pag nalustay nila at nasira nila ang tiwala ng ama nila, pwede silang bumalik, pero hindi na nila dapat na ituring na anak, ng sarili nila na anak. Maglilingkod talaga sila. Ano ibig sabihin nun? Babalik ako at pagbalik ko doon, hindi ako mamimili na kung paano nila ako tatratuhin. Babalik ako doon, di ba? Daming tao bumalik, tama ba bumalik? Ba't ka umalis ulit? Di naman kasi nila ako pinansin. Tama ba? Kasi naman, parang feeling ko kasi, hindi naman nila ako tanggap. Bumalik ka tapos feeling mo pa rin ang basis mo. Yung bata, sabi niya, ay, wala na hindi na feeling ko ang basis, hindi na tingin ko ang basis. Basta ang gusto ko, makabalik ako sa tatay ko at kahit gawin niyo akong alipin, okay lang, basta makabalik ako. Amen? Kaya nakabalik yung bata. Ang daming taong hindi nakabalik. Tama ba? Bakit? Bumalik na nga ako, hindi niyo pa ako binigyan ng ministry. Tama ba? Hello? Diba? Bumalik na nga ako, tapos ang dami niyo pang gusto kong gawin. Di ba pwedeng happy lang? Yan ka na naman sa happy mo. Okay. Diba? Kumain ka ng mani, happy din yun. Amen? Hello? Right character. Number 3, right action. Paano nakabangon? Kasi yung realization niya na tama at yung character niya na tama, inaksyonan niya. Alam mo, ang daming tao, totoo lang, nagkaroon naman ng realization sa buhay. Alam mo, mali talaga yung nangyari mali talaga yung ginawa ko Pag kinounseling mo, mali talaga Kaya alam mo, dapat talaga ako bumalik Bumalik ka ba? Hindi nga Karoon ng realization, wala namang action, bali wala. Tama ba? Kahit na alam mo, daming tao, alam nilang mali sila. Pero di naman nila tinatama yung pagkakamali nila. Tama ba? Hello? Tapos mag-expect sila na magiging maayos ang buhay nila. No way. Yung bata, i-realize, ang daming pagkain sa bahay ng tatay ko. Babalik ako doon. At pagbalik ko, magpapakumbaba ako, Ama, nagkasala ako sa langit. At nagkasala ako sa iyo. Kaya hindi na ako karapat-dapat na maging anak. Kaya ituling mo na lang akong alipin. Kaya verse 20, ang sabi ng Bible, so he got up, went to his father. Bali, wala kasi lahat ng sinabi niya Bali, wala lahat. Tama ba nung pagmumukmuk niya at pag-i-internalize niya? Kung wala namang verse 20, so he got up. Alam mo, minsan, di ba, dami natin tanong, hindi ko kasi alam paano ko mag-uumpisa, hindi ko kasi alam paano ko babalik, hindi ko kasi alam paano ko iaayos Tumayo ka lang at pumunta ka doon sa dapat mong puntahan. Hanggat hindi ka umaalis dyan at isip ka lang ng isip, tama ba, ng mga ginawa mo, mga nangyari sa'yo at mga walang mangyayari. Tumayo ka, yung bata, tumayo siya at pumunta siya pabalik sa tatay niya. Go back. Amen? Go back. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Number 2, okay, sino pa yung pangalawang prodigal sa story na to? The prodigal older son. Prodigal po yung bata, pero prodigal din yung kuya. Di ba? Ang dami prodigal na bunso, tama ba? Pero ang dami din prodigal na kuya. Ilan dito bunso? Taas yung kamay. Amen. Ayaw na magtaas ng kamay yung mga bunso. Amen. Pero ilan dito kuya, panganay? Tama ba? Okay. Wala. So ano kayong lahat? Ampun kayong lahat? Okay. Tama ba? Okay. Di ba? So, bakit prodigal bakit prodigal po itong kuya, maiksi lang po ito. Number 1, the resentment of the older prodigal son. Ano yung sentimento niya? Tama? Ano sentimento niya? I think, andyan po yan. Number 1, bakit pa kasi bumalik-balik pa yan? Di ba? Nilustay niyan yung mana natin
Tama? Hello? Hindi ko na po babasahin yung verse, okay? Pero nung nalaman nung kuya, oh, bakit may piyesta? Bakit may celebration? Bakit may tugtugan? Sabi niya, tinatawag yung alipin. Ay, ano meron? Ay, bumalik yung kapatid mo. At nagpatawag ng celebration yung tatay mo. Sabi, nagalit yung kuya. Bakit bumalik-balik pa yan? Ngama? Hello? Bakit pinapasok? Tama? Galit siya. Okay? Hello? Number 2. Okay? Ano sentimiento nung panganay? Naku, bakit pinapatay yung pinatabang guya? Why the fattened calf was killed for the young prodigal? Nilustay na nga niyan yung kayamanan eh. Tapos, di ba, mahalaga po yung fattened calf. Kaya siya sinignify, kaya siya sinulat sa Bible. Hindi po yan basta-basta. Okay? Bakit pinapatay yung pinatabang guya? Alright? Well, yung fattened calf po kasi sa kultura po nila, bawat pamilya po kasi, especially yung mga talagang well-off, ay naghahanda talaga sila ng fattened calf para sa napaka-importanting bisita. Hindi yan basta-basta kinakatay. Kaya nga sama-sama ng loob ng kuya, araw-araw ko nandito Ginagawa ko lahat ng gusto mo Tama ba? Pero ni isang kambing, di mo man lang ako binigay. Tapos yung pinaka-importante, tinahanda natin sa pinaka-importanting bisita. Baka mamaya dumalaw ang mayor, baka mamaya dumalaw ang chief leader ng tribo nila. Baka dumalaw, tama ba? Yung high priest or kung sino man. Ibinibigay yon sa pinakamahalagang tao. Bakit binigay mo sa talipandas na to? Hindi niya deserve yan. Hello? Pero makikita mo yung pagmamahal ng ama. Amen? Tama? And last, number 3. Okay? Alam niyo po kung sino yung prodigal, pangatlong prodigal? Diba? The prodigal father. Amen? Diba? Okay? Matigas ang ulo ng mga anak. Tama ba yan? Pero ilan dito naniniwala mas matigas ang ulo ng mga ama? Amen? Okay. Diba? Yung mga nanay ang nagsabi. Okay. Tama ba? But you know what? Maning po kayo mabuti. You know what? Para sa akin po, dapat talaga matigas ang ulo ng tatay. Ang daming pamilya ang magulo. Bakit? Malambot yung tatay. Now, hindi ko sinasabing kailangan maging matigas na maging marahas, maging military. Pero dapat matigas ang ulo ng tatay na i-impose sa pamilya. Ano yung dapat? Dapat matigas ang ulo ng tatay na i-impose ang Diyos sa pamilya nila. Maglilingkod. Sabi niya si Joshua, wala kayong choice. Basta ako, desisyon ko, maglilingkod kami ng buong pamilya namin sa Diyos. Dapat matigas. Pag binalikan niyo ang Old Testament, matigas ang mga tatay. Hindi ang anak ang nagde-decide ng kapalaran nila, ang tatay. Mama ba? Eto lalakaran natin. Susunod tayo kay Lord. Sasamba tayo kay Lord. Susundin natin ang gusto ng Lord. Wala kayong choice. Di ba? Hindi, may gimme kami. Wala, umuwi ka, may life group tayo. Magpipray tayo. Amen? Hindi pwede. Okay? Tama ba? Hello? Hindi, kasi may may kain. Hindi. Oras natin, family time natin to. Dito ka. Amen? Hello? Alam mo, ang daming bata ang napahamak, hindi dahil ayaw silang disiplinahin ng tatay nila, kundi ayaw silang saktan. Hindi kasi pag dinisiplina ko, masasaktan sila. Ayun, lalo silang nasaktan kasi hindi mo sila dinisiplina. Amen? Tama ba? Mabilis na lang po ito. Do you know that this parable actually is not for the prodigal son? Alam mo ba na ang kwentong ito, though ang parable of the lost son, but actually itong parable na to ay hindi talaga tungkol sa anak. The main subject in this parable are not the two sons, but actually the main subject and the main story is all about the father. Luke 15 is actually not a parable that Jesus showed para lang i-highlight ang mga nawawala. Lost sheep, lost coin, lost son. Well, actually, Luke chapter 15 was used by Jesus to demonstrate, to showcase, to reveal the greatness of the Father's love. Tama ba? Hindi tungkol sa nawawala, tungkol ito sa galing, sipag at tiyaga nung ama, hanapin yung nawawala. Amen? Meron talagang mawawala Amen? Pero sabi niya, hindi, may ama na naghahanap nung nawawala. Hindi ang katigasan ng ulo ng anak ang gusto i-highlight dito ng Bible, kundi ang kalakihan ng puso ng ama.
Hindi ang matinding kasalanan ng anak, kundi ang matinding yakap ng ama. Ang pinakamatinding prodigal sa kwentong ito, walang iba kundi ang Diyos Ama. Walang ginawa kundi hanapin, antayin, pagtiyagaan, at tanggapin ang mga prodigal na gustong bumalik. Amen. Luke 15 ay kwento kung paano pinahalagahan ng Diyos ang mga nawawala. Nasabi niya, kung yung tupa nga nawawala, hahanapin ko yan eh. Kung yung bariya nga, hahanapin ko yan kapag nawawala. Anak pa kaya, hahanapin ko yan pag nawala yan. Amen? Diba? Yung tupa, sabi niya, kahit 100 yan, diba? 99 yung natira sa akin at nawala yung isa, hanapin ko yan. Yung coin, tama ba? Okay, kahit meron akong siyampa, hanapin ko yan. Pero yung anak, hahanapin ko yan. Anak yan eh. Tama ba? Number 1, the acceptance of the young prodigal. Alam mo, tinanggap nung ama. Okay? Diba? Hindi dapat tanggapin. Okay? Diba? Letter A, paano tinanggap? He saw it from afar. Malayo pa lang kita na niya. Tama? Ano ibig sabihin nito? Malayo pa lang malayo pa lang daw nakita na nung ama yung anak niya. Ano ibig sabihin? Araw-araw nag-aantay yung tatay sa pagbabalik ng anak. Bakit? Malayo pa lang eh, di ba? Hindi naman alam nung tatay kung kailan eksaktong araw babalik yung anak. So, anong ginagawa niya? Araw-araw nandun siya sa pwesto na makikita niya malayo pa lang kung bumabalik na yung anak niya. There was never a day, di ba, there was never a day in the life of the father that he stopped waiting for the coming of his son. Araw-araw yun. Tama ba? Inaantay niya. At malayo pa lang, kitang-kita na sila. Amen. You know what? I wanna tell you, araw-araw kang inaantay ni Lord. Tama ba? Letter B, he was filled with compassion. Tama. Hindi galit. Tama. Pag nilustay ng anak mo yung yaman nyo at bumabalik siya, anong mararamdaman mo? Malayo pa lang, nanggigigil ka na sa galit. Diba? Ito na yun, no? Talaga yun. Yun ang dahilan eh, ba't nagkagulo-gulo buhay namin, tatagain ko talaga yan eh. Kung makabalik-balik dito, talaga, pipit-piting ko yung daliri mo. Amen? Pero yung sabi ng Bible, he was filled. It's not anger that the Father, tama ba, has felt. It's compassion. Tama? Okay, letter C, sabi ng Bible, he ran to his son. Ganda po niyan. Sa Jewish culture po, ang mga tatay ay hindi dapat tumatakbo. Kapag matured na ang isang tatay, hindi niya gawain ang tumakbo papunta ron sa anak niya. Dapat yung anak ang tumatakbo. Pero alam mo, pagkakita niya ng anak niya, hindi ka tatakbo papalapit sa isang anak mo, di ba, na winaldas ang kayamanan niya. Well, pwede tatakbuhin, pero di ba alam mo, tatakbuhin mo para bugbugin eh. Tama ba? Pero tinakbo niya, he ran to his son. Mamaya makikita niyo bakit siya tumakbo. Maintindihan niyo, ganda ng kwento. Letter D, he accepted his son and his sin. Tinanggap niya. Okay? Hindi lang yung anak yung tinanggap niya, pati yung pagkakamali ng anak niya. Tinanggap niya. And di ba sabi na, run, imagine mo, di ba, ang ending ng kwento ng prodigal son ay nakikipagsalo siya sa pagkain ng baboy. So ano itsura ng anak niya? Anong amoy ng anak niya? Tama ba? Amoy baboy, yung hininga niya, amoy baboy. Lahat yan, di ba? Ang baho niyan. Imagine mo itsura niya ng haba-haba ng etc. Tama. Pero tinakbo niya, hinalikan niya, niyakap niya ng mahigpit. Amen? Okay? Number 2, the redemption of the young prodigal. Paano ni-redeem ng ama yung anak niya? Tama? Okay? Letter A, he restored his authority as a son. Pinalik yung otoridad nung anak. Tama? Verse 22, meron po tayo dyan. Okay, but sabi ng Bible, the father said, quick! May meaning po yan. Bakit quick? Bakit kailangan nagmamadali? Bring the best robe. Madumi na yung damit nung anak eh. Palitan, bihisan. And put ring. Okay? On his finger. Ring symbolizes authority as a son. Okay, and sandals on his feet. Anak talaga, bakit? Kasi may ang mga mga anak po nakasandalyas. Slaves lang ang nakapaa nung panahon na 'yon.
At nung pinasuotan siya ng tsinela, sabi nung anak, Ama, huwag mo na akong ituring na anak, alipin ako. Hindi, anak kita. Amen? He restored his authority. And last letter B, he killed the fattened calf. Pinapatay yung hindi dapat. Kasi para lang to sa importanteng tao, para lang yan sa, alam mo yon, dignitary. Para yan sa tao, di ba, nakarapat dapat. Hindi karapat dapat itong anak na to. Bakit? Hindi na nga siya anak eh. In fact, alam mo ba na may kultura ang Hudyo na alam talaga nila na kapag yung anak ay naging rebellious at pasaway, hindi na talaga siya anak. Automatic yun. Tama ba? Okay? Ito po ako mag-i-end sa isang, Jewish culture na tinatawag po na kezaza. Okay? Sige po. Andyan. Ayan. O kesatsa. Ganun yung pronunciation niya. Kesatsa. Yung kesatsa po ay isang Jewish ceremony done to a Jewish son who lost his inheritance among the Gentiles. Okay? Yung naligaw siya at naubos niya yung kayamanan niya sa mga hintil. At nag-decide siyang bumalik. Alright? Yung kesatsa po ay ina-apply sa isang anak na rebelde, pasaway, prodigal, at nag-decide bumalik. Pag nakita siyang bumalik, kasi hindi na siya dapat bumalik eh. Kasi nga nag-decide nung umalis siya sa community, doon pa lang sinabi niya, wala na akong part sa inyo, hindi na ako parte ng community, hindi ko na kayo pamilya, hindi na ako anak, wala na ako, gagawa na ako sarili kong buhay. Pero pag bumalik siya, okay, ang gagawin ng community pag nakita siya ay may dala-dala silang banga. At babasagin nila lahat yon sa harapan niya at sisigaw silang lahat. Okay? You are now cut off from your people. Di ka na deserve na bumalik. Wala ka ng room, wala ka ng pwesto, wala ka ng pamilya, wala ka ng lugar, wala ka ng tahanan dito. Lumayas ka na. And he would be totally rejected by the whole community. Now, tanong, bakit araw-araw nag-aantay yung ama? Kasi alam niya, babalik yung anak niya. Hello? At pag bumalik yung anak, kailangan niyang unahan yung community bago i-declare yung kesatsa sa anak niya. Kaya pagkakita pa lang niya doon sa malayo sa anak niya, tumakbo na siya. Bakit? Baka may makakitang isang Hudyo tawagin, uy, bumabalik yung prodigal. Hindi pwede. Hindi siya pwede makabalik. Bakit tumakbo yung tatay? Hindi dapat tumakbo yung tatay. It's a shameful work. It's a shameful act for the father to run. Sabi niya, wala akong pakialam kahit mapaiya ako. Anak ko yun. Kailangan ko siyang ingatan. Kailangan ko siyang kuberan. Kaya yung tatay tumakbo. At kaya, di ba, sinabi niya sa mga servants niya, madali kayo, bihisan nyo na bago i-declare na kesatsa yan. Unahan natin yung community bago siya i-reject. Kailangan nakita nilang tinanggap ko na siya uli bilang anak. Hello? May gusto pa ba ako dito? You know what? Despite of what the prodigal son has done, still the father lovingly, genuinely accepted his son. Amen. Hindi punishment. Amen. Kundi celebration. Amen. Hindi rejection, kundi acceptance. That's the reason why. Alam mo, acceptable, ba't galit na galit yung kuya? Bakit? Kasi sa Hudyo po, okay, divided talaga yung mana, but actually yung panganay, ang meron talagang double portion ng mana. Okay, at nakuha na nung anak na bunso yung mana niya. At nalustay niya na. Tama. Ngayon, bumalik siya bilang anak. Guess, ano ibig sabihin? Hati na naman siya sa mana. Anak siya eh. Tama ba? Ba't galit na galit yung anak? Sabi niya, nakuha niya na yung mana niya eh. Bakit ngayon hahati na naman siya dito sa meron ako? Hello? Winaldas niya yung kanya eh, tapos nagpakasarap yan eh. Ako habang pagod na pagod ako dito, araw-araw pag-aasikaso. Tapos babalik siya, makikihati na naman siya. Alam mo ba't masama yung loob ng panganay? Because di niya naintindihan ang puso ng kanyang ama. Paulit-ulit sinasabi ng ama sa kanya, anak, kaya mo na. Yung manang nalustay niya, wala yun. Sa tinan mo naman sa kinahinatnan niya. Kung ano man yung maling desisyon na nagawa niya, pinagbayaran niya na ng sobra-sobra. Kita mo naman eh, kung ano itsura niya ngayon. Tama? Hello?
At ang pinakamatindi, pinaintindi ng tatay, pinapaintindi ng tatay sa kanya paulit-ulit, anak, dapat tayong mag-celebrate. 32. Because yung anak, yung kapatid mong ito, because these brothers of yours was dead. Patay na nga to eh. Pero nabuhay siyang muli. Wala na nga siya eh. Naligaw na siya pero nakabalik siya. Anak, patay na yung kapatid mo. Mabuti nga nabuhay pa siya. Ano ba mas mahalaga sa'yo? Buhay ng kapatid mo o yung manang nalustay niya? Mas gugustuhin mo ba maging patay na lang siya kaysa hatian mo uli siya ng mana mo? Hello? Pag kinausap, naranasan, ilan dito namatayan na? And ilan dito, di ba, willing kang ibigay lahat ng meron ka ngayon para lang mabuhay yung mga namatay mo kamag-anak? Tama ba? At sinasabi nung tatay doon sa kuya, nak, patay na to. Pero nabuhay. Tama ba? Hindi ka ba willing? Mas gugustuhin mo ba na mamatay na lang ito kaysa mawalan ka ng mana? Sabi niya, anak, yung mana mo, mana lang yan. Pero ito anak to eh, kapatid mo to. Alam mo, nakakalungkot. Kahit ang tagal-tagal ng kasama ng kuya yung tatay, di niya na-adapt ang pag-ibig at puso ng kanyang ama. Tagal na panahon, araw-araw silang magkasama. Ang gusto lang niyang manahin sa tatay niya ay yung mana ng tatay niya. Yaman ng tatay niya. Pero hindi siya willing manahin ang puso, karakter, pag-uugali ng kanyang ama. Alam mo, maling mabuti, tapos na po ako. Nakakalungkot, daming Kristiyano, ang tagal-tagal ng Kristiyano. Pero hindi pa din naunawaan ang puso ng Diyos. Amen? Tagal ng Kristiyano, pero hindi pa din na-adapt ang nature ng Diyos. Puso ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa tao, lalong-lalo na sa mga naliligaw. Amen? Daming Kristiyano ang gusto lang manahin sa Diyos, kayamanan ng Diyos. Pero hindi gustong manahin ang puso ng Diyos pagdating sa pagmamahal sa tao. Jesus used this parable to show to everyone gaano kalaki, gaano katindi ang puso ng Diyos. Lalong-lalo na pagdating sa naliligaw, nawawala. Nawa, manahin natin ang puso ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos para sa mga taong naliligaw. To end this, para po sa ating mga tatay at soon-to-be fathers, what does a good father do? Ano ba dapat ginagawa ng isang mabuting ama? Mabilis lang po, number 1, never stop loving. Diba? Dapat di ka tumigil. You don't stop loving. Don't stop loving your son, your family, your wife, everyone. You don't stop loving your disciples. Loving from afar. Kahit malayo, hindi nawala ang pag-ibig ng ama sa kanyang anak. Still looking at his son. Nakatingin pa rin sa anak kahit yung anak ayaw nang tumingin sa kanya. Then, nakatingin pa din ako. You know what? God is still looking at you. Kahit pa ayaw mo nang tumingin sa kanya. Number 2, never stop forgiving. Ang mabuting ama ay hindi tumitigil magpatawad. Valuing the son more than the wrong he has done. Diba? Valuing the son more than the wealth that he has lost. Amen. Di ko na siya mapapatawad. Diba? No. Pinatawad pa rin. Number 3, never giving up. Di tumigil, di sumuko, maniwala. Babalik yung anak ko. Kailangan nandun ako pag bumalik siya. Baka maunahan ako ng community at i-reject na siya. Habalik yung anak ko eh. Amen? Fathers, don't give up. Hindi perfect yung mga anak. Ngayon, totoo lang, may mga anak tayong rebelde. May mga anak kayong rebelde, pasaway. And to be honest, yung iba sa inyo rito, may mga anak kayo na alam nyo, nasa bisyo pa, nasa kamunduhan pa, but don't ever give up on them. Amen? Hindi lang ang mabuting anak ang minamahal. Minamahal din, even, ang prodigal na anak. Amen? Number 4, always ready to protect. Handa pa din ibigay dapat. Anytime na kailanganin, hindi na deserve ng anak kong to ang pag-iingat ko. Nag-decide naman na siya na mamuhay ng malayo sa akin. Pero hindi. Diba? Yung tunay na ama, hindi titigil at hindi magsasawang ingatan, balutan, koveran ang kanyang anak. Amen? And number 5, second to the last, always ready to accept and embrace. Handa parating tumanggap at yumakap. Ang tunay na ama ay kayang-kayang tanggapin ang kanyang anak, anuman ang kinahinatnan nito.
Ang hirap yakapin ng anak. Bakit? Walang-wala. Tapos, tama ba? Okay. Nasadlak na siya sa kababuyan. Pero hindi, niyakap pa rin ng ama. And last, number 6, always ready to restore. Ang mahusay na ama, ang mabuting ama, ay gagawin ng lahat para mapanumbalik ang dating identity, authority ng anak. Amen? Tapos na po ako. You know what? This story is a story about the loving God to a prodigal son. Amen? And gusto ko malaman nyo, tayo ay mahal ng Panginoon. Can I invite everyone to stand up? Thank you, Jesus. Sa kwento, 2 anak ang prodigal. Yung isa nawala, lumayo na talaga at never na nagpakita at bumalik lang uli. Pero alam mo, yung isang prodigal, di naman nawala, nanatili. Pero bakit siya naging prodigal? Kasi hindi niya naging kamukha yung tatay niya. Hindi niya naging kaparehas ng puso yung tatay niya. And right now, maybe, ang dami nating kasama ngayon na wala na. At nag-decide silang mamuhay ng malayo sa Diyos. Yes, they are prodigals. Pero alam mo, baka tayo, kahit nandito na tayo, kasama natin ang Panginoon, still tayo ay nagiging prodigal. Bakit? Kasi nandito ka lang, pero hindi mo naman na-adapt. Hindi mo naman nakokopya kung sino ang Ama, kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoon. Can I invite everyone to close your eyes? Alam mo, ang daming prodigal na hindi naman lumayo physically. Hindi naman lumayo literally or hindi naman nawala sa church. Pero prodigal, bakit? Kasi kahit andito ang layo-layo ng puso sa Diyos. Ang layo-layo ng puso sa kalooban ng Diyos. Andito sa loob pero nagdi-desire na makalabas. I wanna tell you, stop desiring to live an independent life. Apart from God, we can do nothing. Outside God's will, there's nothing waiting for you aside from emptiness. Walang nag-aantay sa'yo. Pwede mo makuha yung bagay na gusto mo, pero ang ending mo, empty life. Prodigal life will only lead to empty life. Stop being prodigal. And start right now being grateful sa buhay na meron ka ngayon at sa mga bagay na pinapahawak ng Diyos sa iyo. Appreciate life that God has given you. Appreciate the ministry that God has entrusted to you. Appreciate the family that God has given you. Appreciate the church that the Lord has put you into. Yung prodigal ay nag-umpisang maging prodigal kasi nag-asam pa siya ng higit dun sa bagay na meron pa siya na hindi pa gusto at hindi pa nararapat na ipagkaloob sa kanya. At naging prodigal yung bata dahil nag-decide siyang lumabas at gumawa ng mga bagay na lagpas sa sinet na boundary sa kanya ng kanyang ama. You don't go outside the leadership of God. You don't go outside the guidelines of the Lord. You don't go outside the boundaries that God has put in you. Hindi magulo ang buhay mo dahil may boundary ka. In fact, maayos protection mo ang bakod na nilagay ng Diyos sa buhay mo ngayon. At kung meron man ngayon dito na alam mo, you have been prodigal to the Lord, bumalik ka na kay Lord. Stop contemplating. Stop thinking about so many things. Just do it. He got up
gaya ng prodigal son, tumayo ka, mag-decide ka, Lord, babalik ako. At huwag kang maglagay ng kondisyon, paano ka huli babalik? Bumalik ka sa pinakamababang estado. Go back as a servant of God. Thank you, Jesus. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Alam mo, ang kwentong ito ay nagsasabi sa atin na may mga tao sa buhay natin na nag-cause ng matinding pain, matinding pighati sa buhay natin. Na alam mo, mas maganda pang wag na silang bumalik. Pero wala tayong magagawa. Hindi lahat. Pero may ilan na pababalikin ng Diyos. At may ilan na talagang inaantay ng Diyos. At pag bumalik sila, nawa, wag tayong maging older prodigal son. Na bumabalik na nga at nagpapakumbaba, pero nagagalit pa tayo at pinagsasarahan natin sila ng pintuan. May mga patay na babalik. May mga naligaw na manunumbalik muli. Sana wag tayong maging prodigal. Just like the Father, we must embrace them. I-adapt natin, kopyahin natin, manahin natin ang puso ng Diyos. Tanggapin ang mga nawala. Hakayin pabalik ang mga naliligaw. Tulungan sila makabalik sa Diyos at maging tunay uli na anak ng Diyos. Thank you, Lord. At sa mga ama na naririto ngayon, nawa ikaw ay maging representative, ehemplo, at salamin ng Diyos sa iyong tahanan. Gaya ng ama sa kwento, posible na may tatay sa lupa na magampanan niya ang trabaho ng isang tunay na ama kung papaano gusto ng Diyos yakapin, alagaan ang kanyang mga anak. Be a good father to your wife, to your sons and daughters, to your entire generation that you have right now. Salamat po. Lord, thank you God sa message mo sa amin sa umagang ito. Truly, Lord, you are a loving Father to us. Wala nang pinakamabuting ama sa mundong ito kundi ikaw. At kami po ay magiging mabuting ama lamang kapag, Lord, ang daan mo, ang salita mo, ang guidelines mo, ang sinunod at nilakaran namin. Tulungan mo kaming maging mabuting ama sa aming tahanan, maging mabuting ama sa simbahang ito, maging mabuting ama sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin, at maging mabuting ama, Lord, sa mga disciples na pinagkatiwala mo sa amin, O God. Thank you, Jesus. May you produce good fathers, godly fathers who are walking into your ways, doing your will, copying, Lord God, adopting your character and nature. We love you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.